Magandang umaga po. Ako po si Agosto Alon-Alon, lokal ng Tunasan. Nabautismohan ako March 31, 2000, alauna 9. Ang nagbautismo sa akin ay si Brad Sani Catan. Ako ngayon ay nagsasalita at nagsasabi na aalis na ako sa pangunguna sa pangangaral ni Kuya Daniel. Pero hindi ako umaalis sa Iglesia ng Diyos na nasa Biblia na itinuro ni kapatid na Eli sa panahon na siya'y nabubuhay. Sa kadahilanan, sa ngayon, hindi na masaya ang aking espiritual na pamumuhay, pakikinig sa pagtuturo ni Kuya Daniel. Sa dahilang may mga itinuro si kapatid ni Eli na dapat hindi niya inalis. Kung may mga ginagawa man ngayon na mga gawang mabuti, alam ko hindi tutol si Brad Eli dahil mabuting gawa yun. Ang sa akin lang, bakit nga inalis na ang mga kapatid ay pwedeng magtanong patungkol sa paksa, ang mga tagalabas na dating pwedeng magtanong patungkol sa mga kasulatan na hindi nila maintindihan. Diba sabi nga sa Biblia, magtanong kayo sa sacerdote patungkol sa mga kautusan, lalo na kung nakakagulo sa pananampalataya ng isang kapatid. Ako ay active sa lokal. Napagdesisyonan ko itong gawin nung hindi na ako dumadalo nitong huli. Nakadalo pa ako sa SPBB ng 3 araw nitong ginawa natin. Pero itong prayer meeting, hindi na ako dumalo. Dahil iba na yung nararamdaman ko, hindi na ako masaya. Kaya kung talagang ang pangangaral ni Kuya, ang naririnig ko, sinasabi niya, yung mga kapatid na nagsasalita sa Facebook, hindi makaharap ng mukaan. Eto ako ngayon, nakaharap. Kung mapapagbigyan niya na makausap ko siya, may mga tanong ako, pwede. Kaso, ako isang ordinaryong miyembro lang. Wala akong katungkulan na. Dating meron, pero hindi ko na tinanggap uli nung ibinabalik ako. Dahil baka sa isip ko, hindi ko makaya. Mabigat kasi ang responsibilidad talaga pag nasa lokal ka, nasa tungkulin ka. Naranasan ko na rin kasi maging group servant, officer. Alam ng mga kapatid yun, kahit ipagtanong ako sa lokal ng Tunasan. Ang asawa ko ay kapatid din. Siya ang treasurer ng lokal ng Tunasan, si Marites Alon-Alon. May 2 akong anak, si Daniel Alon-Alon at saka si Maria Elizabeth Alon-Alon. Yung anak kong babae, Gikos yun. Wala pa silang alam sa ginawa kong to, kundi ang misis ko lang. Ang sabi ko sa misis ko, huwag mo muna sabihin kahit kanino. Ayoko kayong madamay. Basta, ang sinasabi ko sa iyo, sinabi ko sa asawa ko, aalis ako, hindi dahil sa ano pa man, kung hindi na masaya ang aking spiritual na pakikinig sa mga turo. Dahil paulit-ulit lang. Pagdating sa huli, aatakihin niya yung mga kapatid na mga nagtatanong lang. Tapos, sabi niya, ayaw humarap. Ito ako, haharap ako. Paano niya makukumbinse ko na wag umalis? Sinasabi sa Biblia, pag umalis ka raw, saan ka pa pupunta? Ang paniniwala ko, bahala ang Diyos. Basta ako, ano yung utos na narinig ko na nasa Biblia na tinanggap ko sa bautismo hanggang sa mga oras na to, yun ang pangahawakan ko. Nakikita ko na kasi pagdating ng araw, palayo na ng palayo sa aral. Alam ko may mga kapatid ko kontra sa sinasabi ko, pero hindi ko naman kayo inaalisan ng karapatan na paniwalaan nyo ang gusto nyo paniwalaan. Pero katulad ng sinabi sa atin sa Biblia, tayo pa rin na magpapasya. Hindi ako kayang iligtas na ninuman. Kahit anak ko, asawa ko, kaibigan ko. Kundi sabi nga sa Biblia, buhay ako, sabi ng Panginoon kay Noel. Hindi mo maililigtas ang kaluluwa ng iyong anak, asawa, kundi ang sarili mo lang. Ako, ang pinangahawakan ko ngayon is yung aral. Binabalik-balikan ko. Masakit man sa loob ko, pero yun ang nararamdaman na spiritual na pananampalataya ko. Kaya kung pwede, makausap ko si Kuya, kaso, ewan ko lang pagbibigyan. Pero ako, humaharap sa inyo. May muka,
gusto ko itanong kay Kuya, yung mga naging dahilan ko para hindi na masyadong maniwala sa pangangaral niya. Ang masasabi ko lang, yung sabi sa Biblia, mga katwiranan kayo sa isa't isa, pag-usapan nyo sa harap ng kapatiran. Yun lang, kung talagang tayo nasa totoo pa rin, siguro haharapin ako ni Kuya para itanong ko yung mga naging dahilan kung bakit ako nagdesisyon ng ganito. Ngayon ay Biyernes, July 18. Nandito ngayon ako, dito ako sa bahay namin. Siguro, pag ito na-post ko, ano man ang comment nyo mga kapatid, sana, bilang isang nakatanggap tayo ng totoong aral sa Biblia sa pamamagitan ng kapatid na Eli. Huwag nyo akong husgahan sa panlabas, kundi yung aral. Yun po mga kapatid. Inuulit ko, nag-decide ako na gawin to mula nung pagkatapos ng SPBB natin. Miyerkules, hindi ko na pinakinggan yung teksto. Talagang totally hindi na muna. Kaya mga kapatid, sa akin lang, kung haharapin ako ni Kuya, salamat sa Diyos. Maraming makapatid na maliliwanagan sa mga gusto ko lang itanong. Yun lang po mga kapatid.